dumito tayo. Ngayon mga kababayan, kinumpirma na po mga boss chief Amoser, no, ni John Vic Remulla na yung bangkay doon sa natatagpuan po sa Benguet, mga kababayan, ay yun nga po daw ay talagang kay Yusek Cabralo. So sabi natin dito, doon sa mga nakaraan na mga vlog natin, 4 yung tinitignan natin na posibleng nangyari. Ano po? No? Una nga, sabi ni Roderick Palad Martinez, Boss Mark, makakalaya na ba si tatay nila? Hindi, anak ng putik na yan. Eto nga, kinaaresto si Bato eh. Binigyan nga ng kakosa yung tatay nila doon sa Oblo eh. O paano makakalaya? Merong kakosa na, taga-iba, na ibang lahi. O, di ba? Tsaka sabi naman ni Kitty eh, yung tatay daw nila eh, nakabonet na tapos kulot-kulot na daw ang buhok, mahaba na daw. Anyway, balik tayo dito. Ang tinitingnan natin nung mga unang mga vlog natin, mga bossing, 4. Una, na disgrasya. Na disgrasya, which is yun po, yung agad-agad na pinaniwalaan po nung Mr. ni Yusek Cabral. Na disgrasya. No? Yung walang mga sangkot, hindi inaasahan, biglang nahulog mga bossing. Parang kayo, doon sa mga ex ninyo, bigla kayong nahulog. Tapos, ayan, magpapasko, iniwan kayo. Ano ang ending? Malamig ang Pasko ninyo. Ano ang ending? Tikol-tikol lang. Lumalayo tayo eh. Oo. Na disgrasya. Parang yung mga ex nyo din. Na disgrasya, mabuntis ninyo. Okay. Na disgrasya. Pangalawa, dinisgrasya. Ayan po kumbaga kami, Katagalugan, meron kaming ganyang word no? Dinisgrasya. Ibig sabihin, sinadya yung pagkamatay mga kababayan. Yung pangatlo mga boss chief Amoser is nadisgrasya, dinisgrasya, nagpatiwakal. No, yun yung pangatlo. At ang pang-apat mga kababayan pineke yung kamatayan. So ngayon etong konfirmasyon po ni John Vic Remulla, mga kababayan, DILG Secretary, ang konfirmasyon niya po, yung the autopsy and crime scene investigation shows no foul play. So merong close parenthesis po diyang nakasulat, mga kababayan, which is nakikita ninyo, doon sa foul play na sinasabi nila, walang gun wound o walang bumarel, no? Walang tama ng barel. No ligature o mark or no stab wound o yung pagsaksak or kahit na or yung mga tipo bang mga yung tipong nanlaban siya para hindi siya mahulog, etc., etc. Sa sitwasyon naman mga kababayan, no, nung nakita natin yung sa sitwasyon naman po mga boss chief Amoser, nung dumaan na sasakyan na meron pong dashcam at nakita si Cabral, ito mga kababayan. Ito yung dashcam kasing ipinapakita no, ng mga netizen nung dumaan. May music pala. May music pala. So kailangan ihinto-hinto natin. Sorry mga bossing. Hindi. I-ano ko na, i-adjust. Ayan. Sa nakikita naman po natin, kung si Cabral ito, talaga, mga boss chief Amoser, parang hindi mo na kailangan ng pwersahan yan. Yung tipo bang nadaan ka sa gilid niya, lalakad kang gano'n, uy, si Cabral to no? Ito pala yung pinapaano ni boss. Kung mga gano'n no? Sige. Tiyempo ka lang, uupo ka sa gilid niya, hindi ka niya kilala, uupo ka, medyo malayo ng konti. Mga bossing, medyo malayo ng konti. Ganun lang isang ganun lang mga kababayan. Laglag na yan. Yung tulak na yon, hindi po mamarka yon. Hindi po magkakapasa iyon, mga boss chief Amoser. No? Kaya ko po sinabi at binigyan ng punto, mga boss chief Amoser, ito pong sinasabi dito, na no foul play, alisin ko na to, dahil po ang pinagbasihan ng pagkakasabi niya na no foul play ay walang
nakitang gunshot na sugat galing sa pagtagos ng bala, galing sa barel? Or yung mga ligature marks, walang mga saksak, wala. Yung simpleng ganun po, tulak, ikukonsidera po yun na foul play po yun kasi sinadya mo na ihulog yung tao. Sabi ni Ernesto Luzano, kahit ano na Sir Mark, basta aya ang katawan. Anyway, may paraan pala para mabawi ang ninakaw niya. Ngayon ho mga bossing, dahil nga kumpirmado, sabi ko nga sa inyo, aalisin natin. No? Aalisin natin doon sa iniisip natin na pineki po yung pagkamatay. No? Pero yung foul play, hindi po porkit sinabi dito na walang foul play na nakita, mga kababayan, no? Wala nga. Kasi yung sabi ko sa inyo, simpleng pagtulak na ganun. No? Meron na, kumbaga, sinadya mo na patayin na o ihulog o ilaglag sa bangin. Foul play pa din ho yun, mga bossing. Ngayon, eto yung mismo at kabuuan ng balita na iyan. No? Ako, mga boss chief amo, sir, sabi ko nga sa inyo, kung ako ang mister, nangangati yung labas ng ilong ko. Oh. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kung ako ang mister nito pong si Yusek Cabral, kahit ano mangyari, baka ako pa ang magsabi, sige sir, pakiotopsiya natin lahat. Baka naman, merong mga pinainom, no? Na pampahilo, dahil alam nila, may mga alam na ganito, kung saan pupunta at uupo doon sa tabi, etc., etc., may pinainom na pampahilo, tapos ayun, laglag doon. Ulitin ko hindi nabanggit doon na nung pag-autopsiya nung katawan, may nakitang mga kung lango ba sa alak, meron bang pinainom, in-overdose ba, kumbaga, physical pa lang yung pagkakasabi nila na no foul play. Ngayon eto, DILG chief remains found in Benguet, Arcabral. So talagang siya na nga ho talaga yon, mga bossing, no? Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla confirmed Saturday that the remains found in Tuba, Benguet province belongs to former Department of Public Works and Highway Undersecretary Catalina Cabral. Ngayon mga bossing, imbis na ho sana yung mga mababanggit at masasabi niya, no? Mukhang medyo kahit papaano malaki po ang impact nito doon sa kaso. No? Sa kaso ng mga ghost project, sa kaso ng mga maituturo mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Ngayon, sabi, kung totoo ang sinabi ng driver, bakit di siya nagsumbong sa pamilya na nagpaiwan yung mom niya sa tabi ng daan? Hindi po kasi normal na mapag-iwan mag-isa ang isang mataas na tao kung saan lang. Correct ko yun. Yun din ang iniisip ko. Kung ako, mga bossing, no? Kung ako ang nasa sitwasyon, mga kababayan, may driver ako. Kasi kunyari, mayaman lang ako. Kunyari lang walang magseseryoso nun. At wala naman, alam ko naman, wala namang seseryoso nun. Di po ba? Kunyari, isa akong mayaman na tao. May pambayad ako ng driver. Madami akong negosyo. Kaya ako nagkumuha ng driver kasi nga pagod na ako doon sa mga negosyong inaasikaso ko. Ngayon, pag sinabi ko kay driver, no, boss, iwan mo muna ako dito. Mag-iisip lang ako. Away kami dun no? Maintindihan nyo sino ba naman si Mark Ramos kung iwanan nung driver, no? Isang negosyante, mayaman, wala namang kaaway sa buhay yan. No? Hindi, pero bilang vlogger hindi niyo ako matutunton sa Pilipinas nang nag-iisa lang ako at walang bodyguard mga bossing. Kahit papaano kaya na naman nating at hindi ako magpapaiwan ng ganun-ganun lang Bakit? Alam natin may mga posible maaaring bumanat sa atin pag nasa Pilipinas tayo. Dahil nga po ito po ginagawa nating mga pagbablog, syempre may mga nasasagasaan po. No, hindi niyo ako Miski si Cabral, alam yan, no? Tingin ko hindi siya talaga magpapaiwan doon. Dahil merong mga politiko, merong mga malalaking tao na pwedeng
bumanat sa kanya at yumari sa kanya. Di po ba? Yun ang katakataka doon. Sabi ko nga, kung ako simpleng tao, magpaiwan ako, may pera lang ako, mayaman ako, okay lang. Pero yung Cabral, ang hirap pong intindihin nun. Undersecretary, DPWH, nasasangkot sa pinakamalaking eskandalo, no? Sa ngayon, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, tas iiwan mo, nongga-nongga lang ho.